So, magandang umaga po mga viewers, manonood. Ang isi-share ko sa inyo ay simpleng paraan ng kaligtasan po, sabi sa Bible, sa biyaya ng Diyos. Salamat din sa Diyos na buhay pa tayo ngayong araw. Niloob pa ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat. So, bago tayo mag-share po ng Bible, word ni God sa Bible na gospel patungkol kay Jesus na paraan ng kaligtasan, ay mag-pray muna po tayo, mag-asa sa Diyos, magtiwala sa kapangyarihan niya, sa pag-share ng word niya sa inyo po, So, tayo manalangin po. Amang Diyos ng dakila at makapangyarihan sa lahat at banal, salamat po kung makapag-aral lang yung salita sa Bible, share po ang kaligtasan nyo sa inyong biyaya. Salamat po. Kaya namang Diyos, kayo po manguna ng banal na Espiritu niya, God, sa pag-share ng salita nyo sa Bible na paraan ng kaligtasan, simpleng paraan ng kaligtasan. Kayo po maggabay ng banal na Espiritu niyo, amang Diyos, according to your word sa Bible. Kayo po magbigay ng wisdom, knowledge, understanding, discernment, na maunawa ng mga manonood ang inyong salita, amang Diyos, yung kaligtasan nyo sa biyaya, tulong nyo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu nyo po. Kayo po magproteksyon amang Diyos sa pag-share ng salita nyo. At kayo po may taas, wala na pong iba. At patawad po amang Diyos sa aking mga sala. At kayo po magbibigay ng tagumpay sa kakapangyarihan ng banal na Espiritu niyo. Salamat po amang Diyos. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, mga manonood, yung share po natin ay yung mensahe ni God na bad news. Ano ba ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos? At saan siya patutungo kapag siya lumisan sa mundong ito? So, sabi ng Bible, hindi maganda po ang katatayuan ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi po maganda ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Sabi ng Bible po. Salita ng Diyos. Bible. So, basahin po natin dito. Sabi po sa Romans chapter 3 po, verse 23. Sabi po ng salita ng Diyos. Basahin po natin. Sabi po dito, Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. So, sabi ng salita po ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, mga manonood, lahat ng tao sa buong mundo ay makasalanan sa harapan ng Diyos at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nalayo ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Naputol ang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan po, sapagkat tayo po'y makasalanan at patay dahil sa kasalanan po. Ngayon, may sinabi pa po yung verse 10. As it is written, there is none righteous, no not one. Sabi po ng salita ng Diyos, mga manonood, walang matuwid, wala kahit isa. Yan ang kalagayan ng tao sa Diyos. Walang matuwid po kahit isa sa atin. Dito sa mundong ito, wala. No. Tapos yung verse 11, basahin po natin. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Dito pa lang po, walang umuunawa, walang naghahanap sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia po. Naulitin natin yung verse 11. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang umuunawa, walang naghahanap sa Diyos. Yan ang sabi po ng Biblia sa atin, sapagkat tayo makasalanan. Sapagkat sobra po talaga tayong wicked lahat, Sabi ng salita ng Diyos. Okay? Ngayon po, ano mangyayari sa makasalanan? Sabi ng Bible. Ito po, sabi ng Bible, sa makasalanan, ito mangyayari sa kanya. Romans chapter 6 po, verse 23. Sabi po dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, nakalagay po dyan sa Bible verse, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, pag tinagalog mo, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan po sabi ng Bible. So, yung bad news po dito, yung may bayad ang kasalanan. So, sabi ng Bible, may bayad po sa kasalanan at ito'y kamatayan. Yan po ang parusa ng Diyos sa atin. Mamatay.
Ang tinutukoy po ni God dyan, alam ko po tatlo eh. Tayo patay dahil sa kasalanan. Ano po? And then, tayo mamamatay physical, yun ang parusa ng Diyos sa atin sapagkat tayo makasalanan. No? At pangatlo, na pinakamalungkot, ang tao po ay mapapahamak sa impyerno sapagkat siya ay makasalanan. Yun po ang parusa natin sa Diyos, sabi sa Biblia. Maniwala man ang tao, hindi. Ang Diyos hindi po pwede magsinungaling. Tayo po mga tao makasalanan, sinungaling. Kasama din po ako dyan. Yan, totoo, sinasabi ng Diyos sa Bible. Diyan pupunta po ang tao, majority ng tao sa impyerno papunta po sapagkat tayo po ay makasalanan. Sabi ng Biblia, basahin po natin Revelation po, chapter 21, verse 8 po. Sabi ng salita po ng Diyos, verse 8, but the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. So, nakalagay na mga ka-viewers, na nakalagay dito, simple. Pero katotohanan lang. Na tayo makasalanan pupunta po sa impyerno pag namatay. At nakalagay po yung iba't ibang kasalanan. Duwag, hindi naniniwala, gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain. Ibig sabihin, iba't ibang kasalanan niya. Ang dami. Iba't ibang uri. As mamamatay tao, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sa lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawan ng apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, impyerno. Yan pupunta po ang makasalanan sa impyerno pag namatay. Sabi na salita po ng Diyos sa Bible. At salamat na lang po, may salita ng Diyos nagsasabi sa atin ng totoo sa Bible. Kaya mga viewers, kung titignan po natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos, kung anong Diyos, banal, at tayo, makikita natin, I deserve hell because I'm a sinner, great sinner. At yung isang kasalanan lang po, mga manonood yan na magdadala sa ating sa impyerno. Lahat po tayo makasalanan, nagkasala sa Diyos. Walang hindi. Kasi hindi pa perfect. Talagang papunta po ng impyerno. Sapagkat ang Diyos perfect, bawal sa kanya hindi perfect. Ayaw niya ng kasalanan, holy siya. Kaya doon tayo po talaga papunta. Tayo mga tao. No? At hindi din natin nasunod ang kautusan ng Diyos lahat. Kaya wala talaga po. Makasalanan po tayong lahat. Papuntang impyerno. Yun po yung bad news. Sabi ng Bible. Ngayon naman po, malalaman po natin yung good news. Yung good news po ay sinabi ng Bible. Basahin din po natin yung Matthew chapter 1 verse 21. Yung paborito ko kung bakit merong mabuting balita. Matthew chapter 1 verse 21 po, sabi ng salita ng Diyos. Sabi po dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Diba? For he shall save his people from their sins. Ito, sa Tagalog niya, may isang babae, maglili ng isang sanggol, at tatawagin ang kanyang pangalang Jesus. Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Yan po ang good news. Mabuting balita. Meron pong tagapaligtas, meron pong Savior, si Jesus. Saan niya tayo ililigtas po? Sa kasalanan, sa sins. Kasi yun po magdadala sa atin sa impyerno, yung kasalanan. At ano pa pong sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 8 po. Romans chapter 5 po verse 8, sabi ng salita ng Diyos. Romans chapter 5 verse 8, sabi po dito, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. See? Itong verse po na to, 2,000 years ago po ito, naganap po ito sa bayang Israel. Sa Jerusalem, papuntang Golgotha. Si Jesus po'y napako sa krus, namatay, nilibing, at nabuhay po sa ikatlong araw. Nag-resurrection. At nabubuo po ang dugo ni Jesus sa krus. Forgiveness of sin, kapatawaran po ng kasalanan sa tao. And then, nabubuo po yung dugo ni Jesus, dumanak doon,
Binayaran ni Jesus yung kasalanan doon po sa krus ng dugo buhay niya. Parang tao po maligtas sa impyerno habang buhay. Hindi mapamak. Yun po kasi ang punishment ng sin. Ano? Tayo po, dapat tayo po ang mahirapan doon sa krus. Si Jesus po ang tumanggap. Substitute. Siya nagbayad po kasi hindi tayo makakabayad. Jesus paid the penalty of sin. No? Ang punishment ng sin. Binayaran ni Jesus at the cross to save people from hell forever. Ano? So, purihin ang Diyos na biyaya ng Panginoon ginawa niya ng Panginoon yung kaligtasan dun sa cross. At ano pong sabi ng Bible? Sa Romans chapter 10, verse 9 po, basahin po natin. Sabi po dito, verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yan po sabi ng Bible. Ano? Kung inyong ipapayag na si Jesus ay Panginoon at buong puso kayong sasampalatayan na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, ikay maliligtas. Sabi ng Bible, saan po? Doon sa impyerno forever. O, yan ang sabi ng Bible po. At sa langit pupunta po pag namatay, hindi na sa impyerno. Yeah. At may utos din po ang Diyos, mga viewers, mga manonood. Acts chapter 20 po, verse 21. Utos po ng Diyos to sa lahat ng tao. At ang unang sinabihan po nito, mga Hudyo. Sabi po sa Acts chapter 20, verse 21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yan po sabi ng Bible. Tinestify yan, pinatotohanan, sinabihan, kinuman. Yung una po yung Hudyo ang sinabihan ng salita ng Diyos, ng kaligtasan. At sunod po yung mga Greeks, Gentiles, tayo po yan, hindi sakop ng mga Hudyo. No? Na ibang bansa na. Na ang utos ng Diyos, ang tao ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Repent, sabi ng Bible. Turn away. Sins. And at talikuran ng maling direksyon, landas. Ano? Sabi ng Bible. And manumbalik sa Diyos na buhay. At sumampalataya sa Panginoon Jesus na anak ng Diyos. Sabi ng Bible, maliligtas. Saan? Sa impyerno po forever, hindi mapamak. Sa langit uwi po pag namatay sa Diyos. At may naghihintay na gintong bahay dun sa langit. Sa taong nanampatay sa Panginoon Jesus, sabi ng Bible. Ligtas forever. Yan. Yan ang patay sa Panginoon Jesus. Hindi na natatanggal, sabi ng Bible, ang kaligtasan. Okay? Ngayon po, tayo magpa-pray po sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Okay? At kayo po'y sumabay sa panalangin at ang Diyos po magligtas sa inyo. Ano po? Tayo manalangin at sumabay po kayo sa panalangin ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Okay? Tayo pumikit po at kayo sumabay sa panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi at humingi po ako ng tawad ng buong puso ko sa inyo, Panginoong Hesus, at tinatanggap ko kayong Savior ko, Panginoong Hesus, ng buong puso ko. At Panginoong Hesus, nanampatay ako ng buong puso ko na kayo po ang anak ng Diyos at yung ginawa niyo sa krus na para ng kaligtasan, ang inyong death, burial, and resurrection, pinapanampatayan ko ng buong puso ko yung sacrifice ni Lord Jesus at kayo po na magligtas sa akin doon sa impyerno. At Panginoon Jesus, nanampatay po ko ng buong puso ko na pinapayag ko na kayo ang Panginoon at binuhay ng Diyos sa mga patay. Kabagan niyo po ako, Panginoon Jesus, isa po makasalanan, niligtas niyo po sa impyerno at bigyan niyo ng bagong buhay sa inyo. At Panginoon Jesus, bigyan niyo po ako ng banal na espiritu niyo sa aking puso upang magbago galing sa kapangyarihang gawaan niyo ng kaligtasan. And at the same time po, Panginoon Jesus, maranasan ko po ang pag-ibig niyo at relasyon sa inyo at kaligtasan niyo. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So mga ka-viewers, ako yung sinapuso niyo sa Panginoon, may promise po si God, assurance of salvation. John chapter 1 verse 12, basahin po natin. Salita po ng Diyos, basahin po natin. Sabi diyan, John chapter 1 verse 12,
Sabi po ng salita ng Diyos, John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12, sabi po dito, but as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So dito pa lang mga manunod, mga ka-viewers, yung tumanggap kay Jesus na Savior ng buong puso at nanampalataya po ng buong puso kay Jesus, sabi ng Bible po, binibigyan na tayo ng kapangyarihan, karapatang maging anak ng Diyos. Yan po sabi ng Bible. Yan, tumanggap po kay Jesus na Savior ng buong puso at nanampalataya. Sabi ng Bible, kayo po'y anak na ng Diyos, kabilang na sa pamilya ng Diyos, sa langit pupunta, hindi na sa impyerno. Sarado ng impyerno po sa atin, no? Takagandaan dito, privilege po ito ng Diyos ay anak ka na niya, no? Sa kagandahan po, pag tayo anak po ng Diyos na, pinapalo ng Diyos ang Kanya at tiniligtas sa kasalanan, kasamaan, na hindi magpatuloy doon. Yan ang totoo ding naligtas ng Panginoon. Kapagkat hindi lahat po ng tao sa buong mundo ay anak ng Diyos, sabi ng Bible, hindi po yung totoo. Dalawa lang po meron sa mundo, yung isa anak ng Diyos, yung isa anak ng demonyo. Hindi lahat po anak ng Diyos. Kaya nga, kung wala pa tayo sa Panginoon, ako po, ay sasabihin ko po sa inyo yung totoo, anak po tayo ng Diablo. Kasama po ako doon. Pero salamat na lang, ako'y anak na ng Diyos sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa Bible verse na yan. Ano? Yan ang kagandahan sa promise ni God. Privilege. At nararanasan ko yan. At totoo yan. Kapag talaga kayo naligtas ng Panginoon, may palo ang tatanggapin ng anak ng Diyos pag siya lumilis ng landas, napunta sa kasalanan. Wow. Ganon. Ano? I experienced that. And praise God kasi I know that I am a child of the King. I am a child of God. Wow. Sabi ng Bible. Hindi lang basta knowledge po ito, kundi karanasan mo sa Diyos ng kaligtasan. Wow. Sunod po na assurance of salvation din ni God. Pangawakan niyo po yung John chapter 10 verse 28 po. Basahin po natin. John chapter 10 verse 28, sabi po dito ng salita ng Diyos, and I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. O tignan nyo mga ka-viewers, yung tumanggap kay Jesus na Savior na nampatay ng buong puso, sabi ng Bible, ay meron na kayong buhay na walang hanggan, binigyan kayo. At hindi na kayo mapapahamak kahit kailan pa. Saan po? Doon sa impyerno. Sabi din ng Bible verse po na ito, na salita ng Diyos, wala na makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. Ibig sabihin po nung pagdating sa kaligtasan, wala makakaagaw sa atin. Ang may hawak po sa atin, ang Diyos sa kaligtasan. Hindi na tayo pwede maagaw ng kahit sinong tao, kahit ni Satanas pa man yan. Hindi na po. Hindi na tayo maagaw sa kaligtasan. Mapahamak pa sa impyerno, hindi na po. Yan ang sabi ng Bible verse dito. Pero pag tayo po nakahawak sa Ama, ay mawawala po ang kaligtasan. Pero pag ang Diyos Ama po ang nakahawak sa atin sa kaligtasan, nakahawak sa kaligtasan, hindi na tayo mawawala. Kaya ang kaligtasan, sabi po sa Bible verse na to, na salita ng Diyos, ang kaligtasan po ay forever, hindi na nawawala, sabi ng Bible. Kaya kaligtasan po ay wala nang alisan, forever na, eternity. Wow, praise God, mayroong ganyang kayamanan. At salamat sa Panginoon, yan ang totoong yaman. Wala pong tatalo dyan ng kayamanan sa buong mundo, at kahit pera ng mundo. Alam natin, kailangan po natin pera, bagay mga pero hindi yan ang higit na yaman. Yung kayamanan, yung maligtas po tayo sa impyerno. Yan ang totoo. Yan lang po yung pangailangan natin sa lupa. Pero hindi yan ang yaman. Yun ang yaman po, salvation. Sa isang araw, mamamatay po tayo mga ka-viewers. We all die one day. Even you're rich or you're poor. Even you're knowledgeable or not knowledgeable. Even wala kang sakit o may sakit ka, mamamatay pa rin po tayong lahat. Good and healthy ka, mamamatay ka pa rin. Kaya, importante po dito, salvation. Kaya yun ang yaman.
Bakit po? Diyos ang yaman eh, walang iba. Yan ang sabi ng Bible. Ang yaman, si Jesus ang kaligtasan bigay niya. Okay? Sunod po, yung 1 John chapter 5 verse 13 po. Ang salita ng Diyos. Assurance of salvation din po yun. Pangawakan nyo mga ka-viewers. Wait lang po basahin po natin yon. 1 John chapter 5 verse 13. Sabi po dito 1 John chapter 5 verse 13, sabi po ng salita ng Diyos, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." O mga ka-viewers, tayo sinulatan, kayo nag-believe sa anak ng Diyos, kay Jesus po. Sabi ng Bible dapat nyo malaman, meron na kayong buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible po sa salita ng Diyos, "And that you may believe on the name of the Son of God." Para lang ito sa nag-believe sa anak ng Diyos, kay Jesus. Yung promise na to. Kaya tandaan nyo, yung nag-believe po sa Panginoon Jesus, sabi ng Bible po, may buhay na walang hanggan na. Sabi ng Bible, hindi na mapapamak sa impyerno. Wow, sa langit pupunta. Sabi ng Bible, sinulatan po tayo para panghawakan natin yung promise ni God. Hindi tayo malito. See? And last verse po, yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ayan. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, mga ka-viewers. Mga manonood. By the way po, ilalagay ko din yung mga Bible verse po dito. Yung mga binasa. Para nabasa nyo din po. Okay? And sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, mga manonood, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Verse 9, "Not of works, lest any man should boast." Yan. So, dito sa Bible verse, mga manonood, sa biyaya tabag lang po ng Diyos, naligtas po tayo sa impyerno. Through faith kay Jesus, dahil po sa panampalataya sa Panginoon Jesus at pagtitiwala sa Kanya nating tagapagligtas Savior. Hindi sa ating sarili po. Ito yung regalo ng Diyos. In verse 9 po mga viewers, hindi po sa ating mabubuting gawa upang wala tayong mapagmapuli at may pagyabang sa Diyos. Ang kaligtasan po, sabi ng Bible dito, mga manonood, ay biyaya lang po naligtas tayo sa impyerno. Through faith kay Jesus. Hindi ka karapat dapat, pero naligtas ka sa impyerno. Through faith kay Jesus. Hindi ka deserve, pero naligtas ka sa impyerno. No? Regalo ng Diyos. At wala tayong kinalaman. Gawa ng Diyos. As yung verse 9, mga ka-viewers, hindi mabuting gawa, mga ka-viewers, ang magliligtas sa atin sa impyerno o magdadala sa langit. Hindi po yun ang paraan ng kaligtasan, sabi ng Bible. Kasi kung mabuting gawa po, sabi ng Bible, magyayabang ang tao pag mabuting gawa ang paraan ng kaligtasan, magyayabang ang tao sa Diyos na isusumbat niya, "Agad, ginawa ko to, kaya ililigtas mo ko sa impyerno, sa langit ako pupunta. Kasi mabuhay ako, mabuti ako, ginawa ko to, religyoso ako. At tutulong ko sa iba, hindi ako nagawa ng kasalanan." Lahat po yan, mabuting gawa. No? Form of good works po yan. Pero sabi ng Bible, hindi po yan magliligtas sa atin sa impyerno, magdala sa langit. At hindi din po yan yung paraan ng kaligtasan. Parang tao hindi magyayabang sa Diyos. Magmapuri. Sabi po dyan, "Not of works, lest any man should boast." Para hindi ka makapagyabang sa Diyos. Kaya ang kaligtasan po, mga viewers, biyaya lang po naligtas tayo ng Diyos sa impyerno. So magiging humble ka sa Diyos. Na magpapasalamat ka sa Diyos, di ka deserve pero naligtas ka doon sa impyerno. Super grateful ka ng todo-todo sa Diyos. Na naligtas ka ng biyaya ng Diyos sa impyerno habang buhay through faith kay Jesus. Ayan po alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, kahit ako'y nag-ups and down, na-appreciate ko yan. Ay ko, Lord, hindi ako deserve maligtas sa impyerno tapos mabago ang buhay. Hindi ako deserve, no? Pero salamat po, biyaya niyo, naligtas ako sa impyerno through faith kay Jesus, sabi ng Bible. At salamat sa Diyos, no? At ang Diyos po nagliligtas, hindi po tayo. Kaya Diyos po magligtas sa inyo, mga manonood. Kaya ang kagandahan dito, mga ka-viewers, doctrine po yung agad sa Bible na saved by grace through faith alone to Jesus Christ our God. Ano?
Doctrine po yan ng Baptist din, ng gawain ng Panginoon. Saved by grace through faith alone, to Jesus Christ our God. See? Yan ang kagandahan mga viewers, manonood, sa kaligtasan ng Panginoon. At ang kaligtasan po ay karanasan sa Panginoon. Hindi lang po knowledge sa Bible, kundi na-experience mo yung salvation ng Panginoon Jesus. Oo. At relasyon sa Diyos, pag-ibig niya, at pagbabagong buhay. Yan po mangyari sa taong naligtas ng biyaya ng Diyos. Transformation, unti-unti. Process. At salamat sa Panginoon. Dating wala tayong kwentang buhay. I know kung saan ako galing. Hindi ako inabot ng biyaya ng Diyos maligtas sa impyerno. Hindi nyo ako makikita mga ka-viewers dito. Ito'y biyaya lang ng Diyos. Hindi sa akin papuri. Wala akong may pagyayabang sa Diyos. Ipapasalamat ako, niligtas ako ng Diyos sa impyerno habang buhay. At binago ang buhay sa dating pinalalagyan. Hanggang ngayon, biyaya lang Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon kaya ako nananatili dito. Hindi dahil sa akin. Salamat po rin ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel ang Bible. No? Nabuhay. At tayo mga Gentiles, wala tayong totoong Diyos. Ang totoong may Diyos talaga yung bayang Israel. At ito nga, yung Biblia. Doon galing yan. Praise God. Glory to God, to Jesus. And pagpalain ng Diyos ang bayang Israel. God bless Israel. And ang biyaya ng Diyos sumagana sa bayang Israel, maligtas sila. Yan din ang panalangin ko na nasa Biblia. At ang ibang tao din po sa ating mga Gentiles, no? Na nation. Praise God. Salamat. Like and share and subscribe nyo po itong channel natin sa YouTube. And share nyo din po sa iba para mapakinggan nila. And ni-invite ko din kayo. Pwede kayong mag-attend sa church sa gawain ng Panginoon. Dito sa may siyempre nasa Pilipinas po ako. Sa lahat makapanood na ibang ibang bansa, nasa Pilipinas po ako. Nasa probinsya ako ng Bicol, Daet, no? Sa Kamambugan, At ang church doon ay Bayanihan Bible Baptist Church po, no? Dito sa Daet, no? Third floor building. At siya, 8:30 ng umaga lingkong service, At Christian school din siya, Loica, no? Doon. So, mag-attend kayo, mga manonood doon sa gawain ng Panginoon para lumago po kayo sa salita ng Diyos sa Bible, and then mag-aral din po ng Bible school doon, no? Ini-invite ko din kayo para sa kalooban ng Panginoon, yung mga kabataan, kadalagahan na maging pastor at pastor's wife, yan. So, purihin ng Diyos, and salamat. Like and share and subscribe nyo po nga itong ating channel, and hit the notification bell dun sa YouTube, no, para lagi kayong updated sa ating mga videos. Praise God, glory to God all. We are nothing without God. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Kanya. Biyaya.